Brother, good morning po sa ating lahat. Sa pagpalang araw po. Ngayon mga ka-brother ay ating mamasilyahin itong kasko na ating nilinis nung nakaraan. Dahil ito po ay nalinis na natin, namasilyan na natin yung loob. Namasilyan natin itong loob nung nakaraan. Kaya lang ay nag-ulan ng ilang araw dito sa amin kaya natigil. Hindi namasilya itong labas. Bali masilyado na itong loob kaya ngayon, kahapon at saka ngayon ay mainit ang araw kaya pinatuyo muna natin yung pagkabasa niya sa ulan bago natin mamasilyahin. Yan mga brother, umpisahan natin yung pagmamasilya ng kasko na ating nilinis. Yan mga brother, tayo ay magtitimpla na ng epoxy para mapahiran natin itong ating kasko. Itong gamit kong epoxy mga brother, Marine epoxy. Timpla muna tayo. Ito naman yung kulay puti na ating mimix dito sa epoxy ang ating titimplahin. Ayan mga ka-brother, bali ang gagamitin natin panlahok dito ay gas o yung kerosene. Pero mas advisable mga ka-brother dito kung meron kayong acrylic thinner. Makatunaw mga ka-brother yun, mas mabilis makagpalambot ng epoxy. Yung acrylic thinner mas matapang kasi yon. Pero kung wala din lang naman, pwede rin yung gas. Kasi pagka hindi natin ito nilahukan ng pampalambot, mahirap siyang ipahid. Yung iba naman mga ka-brother, ang ginagamit dito ay pintura. Kaya lang, okay din yung pintura, kaya lang ay ang pintura sa amin sa pagkakasubok namin ay okay din siya, kaso lang ay mas minamaganda namin itong ganito, ang lahok. Mas tumitigas yung epoxy. Kaya ito na ang nakasanayan namin na pagka walang acrylic thinner ay gas ang aming ginagamit sa paghahalo na epoxy. Kasi kung sa pagmamasilya mga ka-brother ay kailangan malambot yung gamit natin epoxy para maiplat natin yung epoxy dun sa kahoy. Tapos maalwan pa siyang ipahin pagka may mga lahok na gayon na gas or di kaya acrylic thinner. Kailangan dito halong-halo ang epoxy para maganda ang quality ng pagkatigas talaga niya. Kasi pagka ito hindi natin nahalo ng maayos ay may part siya na hindi tumigas ang hindi tumigas yung epoxy kasi naiipon yung kulay puti at kulay pula. Kaya advisable talaga na mix talaga ang epoxy. Malambot na ito kaysa doon sa kanina mga ka-brother dahil lang nalahakan natin ang gas, maaluan ng ipahid. Yan mga brother, umpisahan natin pahiran ito. Bali ito mga ka-brother ay bago natin pahiran, grinder ko muna yan ng liha para medyo makuminis-kinis naman siya. Tapos saka natin babatakan ng epoxy. Dapat sana mga ka-brother ito ay matagal nang tapos, kaso lang naabala tayo nung ulan nung nakaraang araw. Kaya pinatuyo muna uli bago masilyahan. Saka natin bubulihin ng tubig yan mga ka-brother para pumantay talaga siya. Tuloy-tuloy lang ang ating masilya mga ka-brother. Kukulangin yung ating timpla pero baka kulangin man ay kaunti lang. Magandang sikat ng araw kaya mabilis itong matuyo. Malaking bagay mga ka-brother pag ganitong balot na balot sa epoxy ang kasko o baol. Malaki ang itinitibay, halos doble basta ang bangka ay masilyado, lalo pag ganitong makakapalang pahid. Mga ka-brother,
At patapos na po tayo din ng magbasilyad sa kasko ng ating nilinis. Kakaunti na ang ating papahira ng epoxy. Kung hindi man gagawin agad, ay tiwala lang na hindi masisira dahil lang balot na ng epoxy. Pero kung hindi to umulan nung nakaraan, ay di tapos na sana ito mga ka-brother. Ay pinatuyo pa natin uli kasi nabasa ng ulan nung mga nakaraang araw. Kaya ngayon lang uli natin na ituloy yung pagmamasilya. Ayan mga ka-brother, bali may tira pa tayong kaunting timplang epoxy. Bali papahid natin dito sa medyo manipis na area ng minasilya natin. Ayan, hanggang sa muli mga ka-brother. Thank you for watching. At God bless po sa ating lahat.